Sobrang lamig. Oh, ano, naglakad-lakad ako kasi halos wala na kaming magawa sa sa hotel. Kakabalik lang ng nung kapatid na kasama ko dito sa trabaho kasi naglakad-lakad din siya. Ang ganda dito. Sheesh. Merong kapatid sa Canada na nag-message sa akin siguro 30 minutes ago. Sabi niya, bro, kahit naman hindi ka nila ipa-mass report yung Facebook account mo, kung talagang sa Diyos pa rin ang MCGI, gagawa ng paraan ng Diyos para ma-down yung Facebook account mo. Sabi niya ganyan. Alam mo bro, sa totoo lang, sabi niya ganyan. Nung buhay si Bradley, binigyan niya ng chance si Willie Santiago para magpaliwanag sa harap ng kapatiran. Pero bakit po ngayon kay KDR, wala pong ginawang ganun sa inyo? At bigla ka na lang po niyang pinablock sa mga kapatid. Di po ba, sabi po nung kapatid, aral yon sa Biblia na inyong agawin sa apoy. Sabi ko po doon sa kapatid, bro, sa totoo lang nagno-note po ako ngayon. Ayan, ang sabi po ng Biblia, agawin sa apoy. Utos po ng Diyos yun. Ang utos ngayon ni KDR, i-block. Ibig sabihin, hindi po kasuhato ng Biblia yung mangangaral ngayon na dapat sana pinagkatiwalaan ni Brad Eli na lilingap sa mga kapatid. Hindi ko po alam bakit hindi makapanindigan sa tama si Brad Daniel ngayon. Kaya yun, nakakalungkot po. Kaya yan, nagkakaroon po ng pagkakabahabahagi sa iglesia ngayon dahil sa kagagawan po ni Brad Daniel na hindi po siya marunong manindigan sa totoo. Yan po yung place po namin. Kaya kung meron pong number 1 na masama na lumalaban po sa Diyos, kasi dapat po i-characterize po natin and we have to define yung word na masama. Ano ba yung masama? Di po ba yung masamang sinasabi ng Biblyang itinuro po sa atin, dapat kasuhato ng nakasulat sa Biblia? Bakit po ngayon iba na po yung definition ng masama para kay Brad Daniel? Pagka nagtanong ka na, bro, bakit po ang haba ng prayer meeting ngayon? Bakit ang haba ng pagsamba ngayon? Mamarkahan ka kaagad nila na masama. So ayun, ang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Sobrang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Nakakalungkot lang dahil yung ginugulan po natin ng dekadang panahon ng buhay po natin, bigla na lang parang itinatapon yung pag-asa natin. Hindi ko po ito laban, mga kapatid. Ito po'y laban ng kapatiran. Dahil marami pong mga kapatid hindi makapag-voice out dahil sususpindihin po. Tapos pagkatapos sinuspindi, ikakalat na masamang diwa, wag kakausapin. Ganyan po yung ginagawa sa akin. Kina-character assassinate po ako. Yung ginagawa po nila, malinaw po yun na pagpatay. Tandaan po natin,
hindi lang po physical killing ang pagpatay. Mas matindi po ang nagagawa ng character assassination when it comes to killing. Yung pong mga nanonood sa akin na mayroong alam sa batas, maano po nila yan, they would agree with what I'm saying, na yung pong mga nagka-character assassinate, biro mo, leader ka, ipapa-character assassinate mo ko, Daniel Rason, napakawalang yamong tao, Daniel Rason. Napakawalang yamong tao. Yan ang maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago, Daniel Rason. Biruin mo, si Haring David, nung ipinakilala sa kanya ni propeta, nakalimutan ko yung pangalan ng propeta na yon, na kasalanan, na mali yung ginawa sa kanya. Mali yung ginawa ni Haring David kay Batseba na asawa ni Urias, na isa sa mga general ni Haring David. Nagpakumbaba si Haring David. Bakit itong si Daniel Rason ngayon nagmamatigas, tapos nagpaparinig-parinig sa mga pagkakatipon? Alam mo, nagmumukha ka lang kawawa. Biruin mo yung mga dumadalo sa pagkakatipon, nakikinig sa'yo. Daniel Rason, nagme-message sa akin, mas naiintindihan pa namin yung paliwanag mo, Brad Badong, kesa dun sa 4 na oras na paulit-ulit na paliwanag ni Daniel Rason, pero ang lundo, puot ang itinatanim niya. Biruin mo, ang utos ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Inyong agawin sa apoy. Nasa apoy na yun, ha? Pinapaagaw pa ng Diyos. Ikaw, magtatanong lang ang kapatid, bro, meron po kaming nakita sa social media na kumakalat na meron pong tindang alak sa restaurant ni Brad Eli sa Ano pong ginagawa? Suspendido ka agad. Tapos ang utos ni Daniel Rason, i-block agad. Bakit ganon? Alam mo, kung hindi ka magsisisi, Daniel Rason, isa ka sa top 10 na mangungunang mapupunta sa impyerno. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Isa ka sa mga number 1 na pupunta or pipila sa impyerno. Bakit? Biro mo, yung halaga ng isang kaluluwang sumasampalataya, kasing halaga ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Gaano kahalaga yung dugo ng Panginoong Hesukristo? Pero sa'yo, itinatapon mo na lang na, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Anong klase kang mangangaral ngayon? Daniel Rason. Anong klase kang mangangaral ngayon? Magpakalalaki ka, Daniel Rason. Sayang yung pinag-aralan mo, sayang yung profession mo, sayang yung tiwala ni Brad Eli na ibinigay sa'yo, at sayang ang tiwalang ibinigay sa'yo ng Diyos. Daniel Rason, maniwala ka sa akin, maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago. Kung papaanong nilayasan ng Diyos si Haring Saul na kauna-unahang hari sa Israel, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Kaya ka siguro nagkakaganyan. Biruin mo, nagteteksto ka, walang patutunguhan yung Imbes na ang maramdaman ng mga kapatid na dumadalo sa pagkakatipon is pagpapala ng Diyos. Hindi pagpapala ng Diyos ang nararamdaman nila. Kasi si Haring Saul, noong nilayasan siya ng Diyos, sinasaniban na siya ng masamang espiritu. Kaya nga pagka nagpapatugtog si David, nagkakaroon ng kaginawaan yung kaluluwa ni Haring Saul. Brother Daniel, maawa ka sa unang-una, sa sarili mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo. Kaya lang, makamagulang ka mali na nga yung pinagagawa ng magulang mo. Kinakampihan mo pa Tapos, ika-character assassinate mo ako ngayon. Alam mo, ang ginagawa mong yan, nakasulat yan sa 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin.
Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sino ang number 1 mamamatay tao ngayon, Brad Daniel? Hindi ba ikaw? Yung character assassination na ginagawa mo, pagpatay yan na malinaw. At yung ginagawa mong pagsisinungaling, sabi mo, pagka ang tao sinungaling, hindi yun sa Diyos. Ikaw mismo ang nagsabi nun. Kaya, Brad Daniel, habang may pagkakataon ka pa na magsisi ka. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso, Brad Daniel. Dahil sinabi mo sa amin, tinuturo mo sa amin, na yung pagtanggap ng pagkakamali is a form of humility. Tanggapin mo na nagkamali ka, nakahanda ang kapatiran. Sabi ko nga, kung sinabi mo lang sa iyong nanay na, Mami, tigilan nyo na po si Bradong. Nananahimik na po siya, nasa ibang bansa na nga po. Huwag nyo na pong sisiraan, Mami. Pero anong ginawa mo? Pinablock mo ko. Tapos ito namang si Rhea sa Sondoncillo, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Alam mo, Rhea sa Sondoncillo, mas malagim ang sasapitin mo. Mas malagim ang sasapitin mo. Bakit? Biruin mo, alam na alam mong nagsisinungaling yung leader mo ngayon. Tapos, makikiayon ka dun sa kanyang tandaan mo, Rhea sa Sondoncillo, nakasulat sa Biblia, sa Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya kasumpa-sumpa ka, Rhea sa Sondoncillo, na taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka, Rhea sa Sondoncillo. At saka lahat ng mga MMC, mga KNP na pumapanig kay Daniel Rason, na pinapanigan yung kabalintunaan ng kanyang mga pangangaral ngayon. Kasumpa-sumpa, ang sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, Rhea sa Sondoncillo, meron akong screenshot ng pinapakalat mong message na galing kay Daniel Rason na i-block ako ng mga kapatid. Isa ka sa mga susumpain ng Diyos, Rhea sa Sondoncillo. Kayong mga manggagawa dyan sa MCGI at kayong mga KNP, manindigan kayo. Dahil pagka hindi kayo nanindigan sa katotohanan, pinagmatigas ni Daniel Rason yung kanyang mga kasinungalingan at yung kanyang mga kademonyuhan, mapapasama kayo sa sumpa ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Yung tiwala ninyo kay Daniel Rason, tiwalang makatao, hindi tiwalang makadiyos. Kaya yon, mga kapatid, maraming nagme-message sa akin na mga kapatid, bro, yung tapang mo, salamat sa Diyos dahil hindi kami makapagsalita. You are speaking and you are voicing out on behalf of all of us. Sabi ng mga kapatid, tandaan mo yan, Rhea sa Sondoncillo, kung hindi mo babaguhin yung iyong pananaw sa buhay, isa ka sa mga taong susumpain ng Diyos, sapagkat malinaw na nakasulat sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kayong mga KNP, kayong mga manggagawa na hindi marunong manindigan, isa kayo sa mga susumpain ng Diyos. Dahil, biruin nyo, kung ano-ano nang tinuturo ni Daniel Rason, yes lang kayo ng yes. Brad Rodel, manindigan ka, Brad Rodel. Magpakalalaki ka, Brad Rodel. Matanda na ang iyong mga magulang, Brad Rodel. Brad Josel, manindigan ka. Matanda na si Mamilet. May sakit si Mamilet. Manindigan ka. Manindigan ka sa totoo. Sino pa? Brad Mon Bernardo. Si Efren Baking, hindi ko na tatawagin yun kasi yun, corrupted na talagang yun, na KNP. At saka si Resty Reyes. Brad Robert Naboa, manindigan ka. Sino pa? Manindigan kayo, mga KNP, mga AP. Brad Don Kapulong, manindigan ka, kawawa yung iyong pamilya, matanda na si Inda. Manindigan ka, Brad Don Kapulong. Alam ko, hindi ka rin naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Brad Daniel. Alam ko yan.
dahil nakasama ninyo ako. Nakita ko kung si Brad Mel, number 1 tuta ni ano yan. Number 1 tuta ni Daniel Rason yan. Hindi yan na ano, ewan ko lang kung maninindigan siya. Pero kung maninindigan siya, wala siyang matatanggap. Ano bang pinag-aralan ni Brad Mel? Wala. Meron siyang mga anak. Kaya, mga kapatid, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan, mga kapatid. Dahil, sabi ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa yung taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa para sa Diyos. Yung taong inilalagay yung kanyang tiwala sa tao. Tao si Daniel Rason. Pwede magkamali. Nakasulat sa Biblia yon. Hindi natin mapagbubulaanan. Ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa no gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Kung pagmamatigasin mo, Daniel Rason, yung iyong mga pagkakamaling nagagawa sa iyong liderato na pinagkatiwala sa iyo ng kapatid na Eli Soriano, mapapahamak ka, unang-una kang mapapahamak sa impyerno. At yung mga magtitiwala sa iyo, mapapahamak din. Wala po akong galit, mga kapatid. Galit ako. Galit ako doon sa mga ginagawa ngayon. Bakit? Hindi ka magagalit? Kinakarakter assassinate ka? Di ba? Kaya ganun, mga kapatid, huwag kayong mga bulag. Ang bulag na taga-akay at bulag na inaakay, kapwa mahuhulog sa hukay. Pabayaan yung bulag, mahulog siya sa hukay, yung bulag na taga-akay. Pero kayo, huwag kayong magpapaakay. Kaya ganun, mga kapatid, manindigan po kayo. Hindi po natin alam kung bukas makalawa, buhay pa po tayo. Ganon din, hindi natin alam kung bukas makalawa, buhay pa po yung ating mga mahal sa buhay. Papayag po ba kayo na makamatayan ng ating mga mahal sa buhay? Na ganyan ang iglesia ngayon, ang nangyayari, kampi-kampi? Nagkakawatak-watak ang iglesia dahil sa kawalang ingat ni Daniel Rason sa kanyang pamumuno. Biruin mo, magulang mo, hindi mo kayang kastiguhin. Hindi mo ba po pwedeng sabihin sa magulang mo, Mami, nananahimik na si Badong sa ibang bansa. Nagparaya na nga siya dun sa komisyon niya. Bakit hindi niyo po siya tinitigilan? Kaya lang, makananay ka, masyado ka makananay, sana, I'm still hoping na magbago ka. I'm still hoping. Lahat naman tayo nagkakamali. Sino bang hindi nagkakamali? Sabi nga ni Annabel Rama, kung ako nga ang Bisaya, kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya ang Bisaya ang hindi makapagpatawad. Kaya alam ninyo, yung mga nagsasabi-sabi dyan na sundin yung pangasiwaan, basta sinabi ng pangasiwaan, sundin. Mali. Sinasabi ng pangasiwaan mo, mali sa Biblia. Aamin ka ng aamin. Hindi ganyan ang sinabi ni Brad Eli. Ang sabi ni Brad Eli, pagka meron kaming mali na sinabi, mga kapatid, kumontra kayo. Kumontra kayo, mga kapatid. Pag meron kaming mali sinasabi, manindigan kayo sa totoo, mga kapatid. Ang sabi ni Brad Eli. Kaya, ayun, mga kapatid, sinasamantala ko yung pagkakataon, kasi merong kapatid na nag-message sa akin kanina na taga-Canada. Bro, alam mo, sabi niyang ganyan, kahit hindi nila ipamas report yung Facebook account mo, kung talagang sinasamahan pa ng Diyos ang MCGI, yung samahan ngayon, aktibo pa po yung kapatid na nag-message sa akin. Nakiusap lang siya na wag kong i-expose yung niya, identity. Madadown po yung mismong Facebook account nyo, sabing ganyan. Kasi natatandaan ko, sabi niya, during Willie Santiago, na nag-traitor siya sa iglesia, binigyan pa ng chance ni Brad Eli si Willie Santiago. Kaya nagkaroon ng timer nun sa pasalamat. Pero kayo po, sabi niyang ganyan, hindi man po kayo binigyan, pinablock po kayo kaagad. Ito namang mga panatiko na to, sunod kaagad, block kaagad. Hindi po ba, sabi niyang ganyan. Sabi po ng Biblia, meron pong utos ang Diyos sa Biblia na inyong agawin sa apoy. Alam niyo po, sabi ko sa kapatid na
doon sa kapatid na kausap ko. Sabi ko, bro, alam mo yung sinabi mo sa akin ngayon? Kanina ko pa po tinake down note. Ang nakasulat po sa note ko, agawin sa apoy. Kalaban, ngayon ang utos ni Daniel Rason, i-block. Ang utos ni Daniel Rason ngayon, i-block. Hindi po ba malinaw na kalaban ng Diyos, kalaban ng aral ng Diyos, kalaban ng salita ng Diyos, si Daniel Rason ngayon? Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay si Kristo. Ang sabi po ng Kristo, inyong agawin sa apoy. Pero bakit ikaw, Daniel Rason? Ang utos mo ngayon, i-block. Ito namang panatiko na mga sarado ang isip. Bakit hindi nyo buksan ang inyong mga pag-iisip? Na, ang sabi nung isa, basta kung ano daw ang sinabi ng mangangaral ng tagapangasiwa, sundin. Hindi po pwedeng ganon. Balintuna na nga eh. Labag na nga sa sinasabi ng Biblia eh. Ano ba ang sabi ng Biblia? Inyong agawin sa apoy. Ito namang Jane Angeles na to na maldita, na may asawa na nga, nilalandi pa. Kaya hindi ako magtataka bakit kayo nahampas ng walker ni Willie Santiago. Dahil yung bunganga mo, hindi mo alam itikom. Ang sabi niya, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Unang-una, hindi naman ako kailangang iligtas. Kayo ang kailangang iligtas. Lalo na ikaw, pangunahin ka, Jane Angeles. Biruin mo, sasabihan mo na yung Kristo merong kurikong, merong kulugo. Hindi ba yun pamumusong? Dahil yung Kristong nakilala naming ipinangaral ng kapatid na Soriano na nasa Biblia, walang dungis at kapintasan yung pagkatao, yung katawan nung Kristo na yon. Ikaw yung Kristo mo, merong kurikong at ketong. Hindi ba yun Hindi ba yun blasphemy? Kaya ikaw, Jane Angeles, naku, magbago ka. Yung bunganga mo na yan, pigil-pigilan mo. Dahil maiimpyerno ka. Isa ka sa mga kasama ni Daniel Rason maiimpyerno pag hindi kayo nagbago. Tapos itong Rhea sa Sondonsilyo na to na sip-sip. Number 1 sip-sip kaya hindi ko alam kung anong sinisip-sip niya. Di ko alam kung anong sinisip-sip niya. Number 1 sip-sip itong Rhea sa Sondonsilyo. Naghahanap daw ako ng damay para sa kalagim-lagim na sasapitin ko. With all due respect, hindi ganyan yung sinampalatayanan kong Diyos. Hindi siya malupit. For all you know, hindi malupit yung Diyos ng Biblia na ipinakilala ko. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. By knowing the truth will set you free. Ang katotohanan, si Daniel Rason sinungaling. Ang katotohanan, si Daniel Rason malupit. Yan ang katotohanan. Biruin mo, hindi ba? Ang katotohanan, number 1, laban sa Diyos. Si Daniel Rason. Laban siya sa Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Bakit ikaw, Daniel Rason? Nagtatanong lang yung kapatid. Bro, totoo po ba yung nagkakalat na picture sa internet na may alak na tinitinda sa mga tindahan ni Brad Elisano? Ang ahatol kaagad ng manggagawa, suspendido. Hindi ba pwedeng magtanong? Bro, yung pong prayer meeting, ang haba, lagi po kaming nalilate sa aming mga trabaho. Suspendido ka agad. Ganon yung kalupit yung Diyos ni Daniel Rason. Kaya nakakalungkot pong sabihin, nakakalungkot tanggapin, yung iglesyang ginugulan natin mga kapatid, ng dekadang panahon ng ating buhay. Especially me, wala naman po akong sahod. Wala akong sahod dyan sa MCGI na yan. Lalo na sa pagsisilbi ko, kina Brandon Kapulong, wala akong sahod dyan, allowance lang. Sa magulang ni Daniel Rason, wala akong sahod dyan, allowance lang. Tapos kung makapagsabi ka na pinagamot mo yung nanay ko, tapos kung makapagsabi kang pinagamot mo yung tatay ko, pinalibing mo sila nung namatay, mahiya ka sa sarili mo, Daniel Rason. Mahiya ka sa sarili mo, alam mo sa sarili mong sinungaling ka. Kaya pag hindi ka nagbago, Daniel Rason, maiimpyerno ka. Ito po yung lugar po namin dito sa
sa kung saan ako naroon. Ang ganda. Yan, maganda. Ang ganda ng ng likha ng Diyos. Ayan, no? Yan. Tulay po ito, bridge na na wooden bridge. Ililibot ko lang po kayo. Ang ganda po dito. Ayan. Yan po yung lugar namin. Yan. Ayan po. Ganda. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Binigyan niya ako ng amo na employer na mabait. Ngayon po, ang alam ko, biyahe niya po ngayon papuntang New York. At kahapon tawag siya ng tawag sa akin. Kinukumusta niya ako kung kumusta ako. Di ko alam kung meron na ba siyang alam or ano. Hindi ko po day off ngayon kasi wala pong winter po ngayon, off season. Kaya very seldom yung mga guest sa Tapos na rin po kaming maglilinis-linis sa buong hotel halos. Kaya yun, nag-aano po ako. Papasyal-pasyal. Yan. Doon po, nung nandun po ako sa magulang ni maupo, hindi ka pwedeng maupo. Pagka umupo ka, naku, kung ano-ano, katakot-takot na mura ang hindi mo masisikmura yung mga pinagsasabi nila. Yan. Kaya ako nananahimik ako dito. Wala naman akong pinapangalanan sa mga earlier video ko. Tapos biglang pinablock ako ni Daniel Rason. Biruin mo. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong nanay, iko-compromise mo yung buong iglesia. Anong klase kang leader? Anong klase kang leader? Traidor ka kay Brad Eli Soriano. Traidor ka sa Diyos. Kaya kung hindi ka magbabago, Daniel Rason, unang-una kang maiimpyerno. Maniwala ka sa akin. Baka mas mauna ka pa kay Satanas. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. Kung hindi ka magbabago, baka uunahan mo pa si Satanas sa impyerno sa ginagawa mong yan. Yun po yung yung lugar po namin. Ganda oh. Very very picturesque. Yan po yung lugar namin dito. Ang ganda. Kaya yun po mga kapatid. Si Sreya sa Sundoncillo. Kung habang may pagkakataon pa, humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, nakasulat yun. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kung mahal mo yung iyong kaluluwa. Pero kung pagmamatigasin mo na yan, isa ka sa mga mangungunang mapupunta sa impyerno, Rhea sa Sundoncillo. Yung sinasabi mong sa akin, nakalagim-lagim yung sasapitin ko. Mas kalagim-lagim yung sasapitin mo dahil malinaw sa Biblia. Meron akong batayan sa Biblia at meron akong mga batayan through my experiences na kalaban ng Diyos si Daniel Rason ngayon. Pero yung Daniel Rason na pinagkatiwalaan ni Brother Eli, hindi ko lang alam. Kasi baka hindi alam ni Brad Eli yung mga pinaggagawa nung Daniel Rason na yon. Ayan oh, ang ganda oh. Woohoo! Ayan.
Merdita. Shabone. How you doing? I'm good. Shumir. Shumir. Po. If too. Shumbukur. Your place, Shumbukur. Shumbukur. For the light? Yeah, Oh. bonjour. Bonjour. My lights. Yeah. Madrita too. Very artistic. You are very artistic. Like an architect. Yeah. Me, I thinking. Yeah. After 2 years, I make it. Really? Yeah. That's good. Yeah. Your mind is very Me, very I think brilliant. I worked 22 years in United States. Really? In Canada. Really? Only with woods. Oh, that's good. Wood and stone. Me, when I have a lot, I will build my house like your place. I will make it like this. Yeah. Shum bukur. It's very better. It's good. Yeah. With stone, na gur, Uh-huh. and the drum, Po. is shumir. Shumir. Shumbukur. Artistic, is nice. Exactly. You see, is nice. Exactly. And somebody else, if you see, he like it. Exactly. Me, you see, I always go here because I really like your place. Yeah, thank you, man. Now I'm gonna make it 3 more like this. 3 more of that. Yeah, because I take it off, which I have inside Inside the restaurant? The Holland, Uh-huh. the boat. Yeah. The Holland Yeah. boat. I take it off Uh-huh. and I put old one, like old, like Yeah. It looks like antique. yeah, it's antique. Yeah. To buy it one like this, How much? It's 350. Euro? Russian peasant or euro. Oh, that's One. too much. One. That's good. Yeah. Yeah. I Yeah. have to buy me. Look, I live in a woods place. Yeah, exactly. So many woods. You can get so many woods everywhere. You see this table? Yeah. Me, I do. You did that? Yeah. Really? Yeah. Oh, that's good. Yeah. And these woods, I take off. This one, you know, for what I have. Uh-huh. This. From the pine tree. No. From what? I gonna cut. Uh-huh. I make smooth. Uh-huh. And this one, I cut half. Uh-huh. And I put over there like this. Uh-huh. And people holding the jacket. Yeah, the jacket. Oh, that's nice. Very brilliant. Yeah, for jackets. Yeah. Just I make it the holes like this. Yeah. Small one. You have saved money. Instead of buying, you have made an artistic something. Yeah. Why I have to buy? Exactly. 80 bucks, 50 bucks. And this one, the one you did here, very good. This table. No, the one that you reclaimed the place. See the place. Yeah. Yeah. You made your place very, very, very big. This one, this table, big Yes. one, I gonna take off with machine. Uh-huh. You know. And put there. I gonna put over here. Uh-huh. Here, over there. I make the concrete. Yeah. 4 by 3. 4 long and 3 like this. I gonna measure what seat Uh-huh. place you have. I gonna take off. I broken the legs of Yeah. the concrete, and I put here. Yeah. But I gonna put in pipe, In pipe. black pipe, rolls, Yeah. and I put over there. I I measure. tell my boss. I put measure. I put in measure in concrete, and I take it with machine. Uh-huh. Up and I fix it here. It's more better than for people, to come in here to eat. Yes. Over there. Exactly. Exactly. They are eating with the view of the Alps. Yeah. Imagine Yeah, you are eating here and the view there. Yeah, I'm gonna put 2 tables. One here, one here, one here, one here. Where's the corner concrete? I'm gonna cover. Yeah. I'm gonna close over there. I'm gonna put the gas. I'm gonna put the muck Uh-huh. to make the grass. Uh-huh. All in the place. Only here for table. There. I'm gonna put this. You are more than an architect. Your wife told me that you are the only one who made this. Only me. Together with your wife. Yeah. It's Only me. yeah.
By my I hand. salute you. Yeah. By my hand. All of them. Very good. Yeah, by my hand. Hindi po ako assuming, Glenn, kung ano ka, kung, ay, ano ba yun? Bala na nga kayo dyan mag-usap-usap. Basta ako dito, nag-enjoy ako sa ano, sa lugar namin. Yan. Yan. Nag-enjoy ako sa lugar namin. Yung mga tao dito mababait. Ayun po, hanggang dyan lang po ang aking live. Bye-bye po. Pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, nililingap yung mga kapatid, hindi pinapablock. Yan ang sabi ng Biblia. Ang may pag-ibig, inaalam yung bawat panig to execute para makahatol ng matuwid. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaang mula sa Panginoong Hesukristo na nasa Biblia, mga kapatid.